Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Joanne na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang natatanging halaman na pinamagatang si Damo at ang kanyang kwento. Isinulat at iginuhit ito ni Ginang Joanne S. Benaventura ng Division of Bulacan. Binigyang buhay din niya ito sa anyo ng audio narration. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Noong unang panahon, sa malawak na kagubatan ng Santa Maria, Bulacan, nakatirang isang punong nagngangalang Daam. Siya ang pinakamataas sa lahat ng puno at halaman sa kagubatan. Mahaba ang kanyang mga sanga, malapad at matulis ang kanyang mga dahon, at malaki ang kanyang katawan. Lubos siyang hinahangaan ng iba pang mga puno at halaman, hindi lamang sa angkin niyang tayog, ngunit pati na rin sa taglay nitong gandang nangingibabaw sa lahat. Si Aratili sa isang punong may maliliit, ngunit matatamis na bunga. Ang bunga niya ay berde na nagiging pula kapag ito ay nahinog. Hindi mabilang ang mga buto nito na siyang paboritong pagkain ng mga ibon at iba't ibang hayop sa kagubatan. Ngunit sa kabila nito ay may lubos siyang paghanga kay Daam. Sadyang napakataas talaga ng iyong anyo, Daam. Umabot din sana ako ng ganyang tayog. Bumibili pa ko sa likas mong tindig, ani Aratilis. Si Bayabas naman ay isang punong may matitigas na sanga. Bilog at berdeng animoy korona ang bunga nito. Kagaya ni Aratilis, may malaking bilib siya sa itinuturing na pinakamataas na puno sa kagubatan. Napakaganda ng iyong mga dahon. Matutulis ito na para bang mga espada na nagbibigay lakas sa isang makisig na Ginoo. Ang kulay naman ito'y berdeng-berde na animoy masustansyang lunti ang prutas at kulay. Bulalas naman ni Bayabas. Agad namang napalingon si Mangga, isang uri ng punong kinagigiliwan dahil sa natatanging lasa ng mga bunga nito. Maasim na masarap kapag hilaw ang bunga nito at matamis kung ito hinog na. Ito ang isa sa mga paboritong pagkain ng mga hayop sa kagubatan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, malaki rin ang pag-aasam niya maging katulad ni Daam. Lalo ng pagkakaroon nito ng napakatitibay ng mga sanga. Wala man si Daam ng mga bunga, paborito pa rin siyang pahingahan at pugaran ng iba't ibang mga ibon sa kagubatan. Daam, mainam na lugar ito, panghalimhiman ng aming mga inakay. Masayang wika ni Lawin. Gusto ko rin ang ibinibigay mong lilim na nakagagaan sa aking pakiramdam. Sambit ni Kalapati. Masaya ako sa tuwing ako'y tatapos sa iyong mga mahahabang sanga, Daam. Matinis na wika ni Maya. Isang matimis na ngiti lamang ang isinagot ni Daam. Isang araw, habang abala ang lahat sa pagtunghay sa napakagandang sikat ng araw, isang ibon ang dumapo sa mahabang sanga ni Daam. Malugod naman siyang pinaunlakan nito. Pagkalipas ng ilang sandali, ay may ibinulong ito kay Daam na nagdulot ng kakaibang kasiyahan sa puno. Malalakas na halakhakan mula sa dalawa ang narinig dito. Pagkatapos ng araw na iyon, ay hindi na muling bumalik si Uwak. Lumipas ang ilang araw at tila ba may nagbago sa ugali ni Daam. Ang dating tahimik at palangiti ay naging mapamunang puno. Napansin ko lamang ha, magkakaiba pala ang inyong angking taas. Ikaw Bayabas ay mababa, ngunit mas mababa sa iyo si Aratilis at pinakamababa naman sa inyong tatlo si Papaya. Mababa, mas mababa, pinakamababa. Wika ni Daam ng paulit-ulit. Ganyan na lamang ba talaga kayo at wala nang itataas pa?
Nagpatuloy ang mapamintas na ugali ni Daam. Hindi niya alintana ang maaaring madama ng kanyang mga kasamahan sa mga salitang kanyang binibitiwan. Matamis ngang tunay aratilis ang iyong mga bunga, ngunit para sa mga ibon ay higit na matamis daw ang kay mangga. Sabay ngising sambit ni Daam. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit kung ako ay may bunga, tiyak na ako ang may pinakamatamis. Pagmamalaking wika ni Daam. Nabanggit sa akin ni Maya na mataas daw siyang lumipad. Ngunit alam mo ba, Maya, na sinabi minsan sa akin ni Kalapati na mas mataas daw siyang lumipad kaysa sa iyo? Sabay ngisi ni Daam. Subalit sa inyong tatlo, wala kayong binatbat sa galing ni Lawin sa paglipad. Siya kaya ang pinakamataas lumipad sa inyo. Palagi kaya niya itong sinasabi sa akin kapag wala kayo? Tusong wika ni Daam. Isang gabi, matinding bagyo ang humagipit sa buong kagubatan. Nabingi ang lahat sa napakalalakas na kulog na animoy kalabog ng isang higanting nagmumula sa kalangitan. At sa hindi inaasahang sandali, habang hinahampas ng matinding ulan at hangin ng lahat, isang matalim na kidlat ang tumama sa lugar na ang itinuturing na pinakamataas na puno sa kagubatan. Hindi maipaliwanag ang takot na naidulot sa lahat ng mga nakasaksi rito. Dumating ang liwanag na bigla ang lahat sa kanilang nasaksihan. Naglaho na ang dating hinahangaan nilang puno. Ngunit sa kanilang gulat, isang uri ng halaman ang namataan sa mismong lugar ni Daam. Isa itong mababang halaman na may matutulis at may matitingkad na berdeng dahon. Iisa ang nasa isip ng lahat. Si Daam oh! Si Daam oh! Sabay-sabay na sambit ng lahat. Dahil sa paulit-ulit na wika ng mga nakakakita dito sa halaman, simula noon, tinawag nila itong damo. Sa kasalukuyan, si damo ay namamataan saan mang bahagi ng paligid. Ipinipilit ang sariling isingit sa pagitan ng mga halaman at mga pananim. Tinatabas at binubunot, ngunit tumutubo ng paulit-ulit. Kuro-kuro ng ilan, ito ay sumusulpot kahit saan sa paghahangad na makausap na muli ang minsang naging bisita at kahalakhakang si Uwak. Ang dating nananapak ng damdamin ng kanyang kapwa ay siya na ngayong tinatapakan. Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa lahat ang bulong na nagpabago ng ugali ng dating pinakamataas na puno sa kagubatan. Gayun din, wala pa rin makapagsabi ng tunay na pinagmulan ng kidlat na nagsilbing dagok sa buhay ni Daam. Matinding panghihinayang ng mga puno at hayop sa naging kapalaran ni Daam. Kung hindi lamang siya nagpadala sa udyok ng pagkakataon, ay baka siya pa rin ang pinakamataas na puno sa buong kagubatan. Sa kasalukuyan, tanging pagsisisi at pag-asa ang mga bagay na nananatili sa puso ni Daam. Pagsisisi sa lahat ng mga maling nagawa at pag-asa na muling makabalik sa dating anyo niya. Ang pag-asang ito ay dulot ng bagong kapalarang naibigay sa kanilang kalahi. Ito ang tinuturing ngayon bilang pinakamataas na damo, si Kawayan. Senyalis pa ito ng muling pagbabalik ni Daam? Tanging tadhana lamang ang nakakaalam. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.